Ang mga unang balita sa mga oras na ito. Maedad na babae, natagpo ang patay, malapit sa isang ilog sa Bataan. Sa Isabela, dating pulis sa sangkot sa ilang kaso ng robbery hold-up, patay sa pamamaril. 3 toneladang double dead na karne ng baboy nasamsam sa Balintawak Market. Pagpapatupad ng batas na nagbabawal sa pagkakalat, paigtingin ng MMDA. At Michael Douglas, kumpiyansa makaka-recover sa kanyang throat cancer. Huwag mahuli, tutok na sa unang balita. Ako naman Arnold Gravio, kasama si PR Kanghel. Narito na mga unang balita. Isang dating pulis na sangkot sa mga serye ng holdapan sa Isabela, patay sa pamamaril. Sa Bataan naman, isang may edad na babae natagpuan patay sa malapit din sa ilog. Darito ang Ratchada Probinsya, ni Ian Cruz. Patay na ng matagpuan ang maedad na babae na ito malapit sa isang ilog sa Dinalupihan, Bataan. Ayon sa isang saksi, nakita pa niya ang matandang babae na nangunguha ng mga gulay noong umaga. Pero kinahapunan, natagpuan na lamang nila itong wala ng buhay. Sa pamamagitan ng ID na nakuha sa biktima, nakilala siya sa pangalang Belen Esguera. Batay sa autopsy report, namatay si Esguera sa sakit. Nakuha na ng mga kaanak ni Esguera ang kanyang labi at inuwi na ito sa Olongapo. Isang babae ang patay matapos mahulog sa gilid ng kalsada at masunog ang kanyang kotse sa Batangas City. Batay sa inisyal na investigasyon, patungo sana ng Batangas City proper si Juvie Dote. Pero pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada, nawalan siya ng kontrol sa manibela. Kaya't biglang lumiko at pumangga sa mga puno at poste ng kuryente bago tuluyang nahulog sa gilid ng kalsada. Isang dating pulis na sangkot sa kaso ng serya ng robbery hold-up sa Isabela ang patay matapos barlin sa bayan ng Ilagan. Dead on the spot, si dating SPO3 Benchito Cristobal matapos magtamo ng tama ng bala ng baril sa ulo at dibdib. Ayon sa mga pulis, patungo sana si Cristobal sa lamay ng isang kapitbahay ng barilin ng 2 lalaki na kabonet sa kanyang 2 motorsiklo. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Mahigpit na ipatutupad ng MMDA ang batas na nagbabawal po sa pagkakalat. At simula sa September 16, pagmumultahin na ang mga nahuhuling nagtatapon ng basura kung saan-saan. Narito ang report ni Rida Reyes. Hindi na bago sa atin ang ganitong tanawin, lalo na sa mga kalsada at pampublikong mga lugar sa Metro Manila. Matagal nang ipinagbabawal ang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Bumabara kasi ang mga basurang naiipon sa mga estero drainage system na nagiging sanhi ng malawakang pagbaha sa mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA. Pero tila marami pa rin ang sumusuway. Kaya para mas mapaiting pa ang kampanya kontra sa pagkakalat, mismong mga kawanina ng MMDA Health Sanitation Division ang naglibot sa mga istasyon ng MRT at LRT para ipamahagi ang leaflets na ito. Bawal na po magkalat o magtapon ng anumang kalat sa kalsada, umihi o magdura sa kalsada, mga nakahambalang sa kalsada, mga sasakyang walang mga basurahan at marami pang iba. Nakasaad sa papel ang parusang naghihintay sa sino mang mahuling lalabag sa batas. 500 hanggang 1,000 pesos ang multa o kaya ipaglalaan ng 8 oras ng community service. Hanggang September 15 mag-iikot ang MMDA bilang bahagi ng education campaign. Di maganda para lahat ng tao ay disiplinado na. Minsan nadudulas ka pa kung magkakamali pa yung mga kalat-kalat dyan. Saka minsan, hindi ka marumi. Dapat laki pa para madala yung ibang nagtatapon ng basura. Pero kahit sa September 16 pa, formal na ipapatupad ang batas, nasampulan na ang isang ito matapos mahuling nagtatapon ng candy wrapper. Hindi na po maulit, sorry na. Ba't kasi nagtapon ka dito? Hindi ko naman po sinasadya yung pagtapon, sorry na po. Isang maliit na candy wrapper man, isang upos ng sigarilyo, o kaya isang plastic bag na puno ng basura. Ang lahat ng ito, kalat pa rin daw kung maituturing na may basurahang dapat kalagyan at hindi dapat itinatapon kung saan-saan. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Antonio Margarito kumpiyansa maghahari sa laban nila ni Manny Pacquiao. Ang pambansang kamao naman excited na sa palitan nila ng suntok ng tinaguriang Tijuana Tornado. Narito ang report ni Chino Trinidad.
para todos ustedes. Matapos hindi lumaban ng mahigit isang taon, nananabik ng muling tumungtong sa boxing ring ang Tijuana Tornado ng Mexico na si Antonio Margarito. At ito raw ang laban na gusto niya, ang bakbakan kontra sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. We feel very well. We're gonna beat Manny Pacquiao. Sa kanyang pagbabalik, di nakasama ni Margarito si Javier Capitillo, ang trainer niya nung mahuling gumagamit ng illegal hand wraps bago ang laban nila ni Shane Mosley noong 2009. Ang bago niyang trainer na si Robert Garcia, una nang tiniyak na magiging patas sila. Mataas ang kumpiyansa ng pambato ng Mexico kahit pa makakaharap niya ang tinaguriang Mexicutioner na si Pacquiao. The Filipinos will have a new idol, Antonio Margarito. Hindi rin naman mangingiming sumugod si Pacquiao na kilalang ibinibigay ang lahat-lahat sa bawat laban. It's gonna be a good fight because we know that Margarito's style is he love to throw a lot of punches and he's a very aggressive fighter. Ang top rank president na si Todd DeBoff ang nag-MC sa ikalawang press conference para sa Pacquiao Margarito fight na magaganap sa Cowboy Stadium sa Texas sa Nobyembre. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. Unang hirit!